So today's topic titled Programmable. Yan. Hallelujah. Praise God. Naalala ko nung nag-aaral kami, no? Kasi pag high school kasi noon, may mga time na bawal pang gumamit ng ng programmable calculator o scientific calculator. No, kasi you can program, pwede ka maglagay ng formula doon, no? Kapag elementary ka pa lang, minsan ayaw kang paggamitan ng gusto yung mga parang Adora calculator, yung yung andun lang yung mga fundamental operation na mathematics, no? Hindi po yun programmable. Sa panahon na to, nakakasigurado ako na alam nyo ang kahulugan ng pagiging programmable. Okay? Programmable, ibig sabihin, pwede kang i-program. Amen? Sa construction, program is a schedule, like planning, or program mo, di ba, ano ba may program? Pag program kasi, parang event kung tawagin. Actually, ang ibig sabihin ng program, mayroong parang sequence o nararapat na hakbang kung ano yung mauna, ano yung mahuhuli, ano yung sa gitna, at ano yung dapat ng pagkakasunod-sunod. Bago po natin umpisahan ang ating sentro ng ating topic sa araw na ito, let me read to you the book of Psalms 119 verse 100 to 11, 100 to 109. I am even wiser than my elders, for I have kept your commandments, and I refuse to walk on my evil path so that I may remain obedient to your word. I haven't turned away from your regulations, for you taught me well. How sweet your words taste me. They are sweeter than honey. Your commandments give me understanding. No wonder I hate every false way of life. Read with me. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Sabihin mo yan. Your word is a lamp to guide my feet and a light to my path. Bro, peram ng upuan mo, bro. Okay. I promised it once and I have always promised it again. I will obey your righteous regulations. I have suffered much, O Lord. Restore my life again as you promised. Lord, accept my offering of praise and teach me your regulations. My life constantly hangs in balance, but I will not stop obeying your instruction. Amen? So, napakahalaga pong malaman ang salita ng Diyos. Sabihin mo, aalamin ko ang salita ng Diyos. Imagine a life without the Word of God. Do you realize that? Kapag wala tayong tinatawag na Word of God. Amen. So, malinaw na malinaw dyan, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Naranasan mo ba bang sabihin mo na parang ang dilim ng buhay? Amen. Sino na nagsabi na, madilim ang iyong paligid, ating gabi walang hanggan, sabi nila, ang kinakanta nila, no? Amen. But your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. If you have the word, there's nothing such darkness in your life. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Okay? So, ang ating pinaka-topic po ngayon is about the life of Mary and Martha. Sabihin natin, Mary, Mary, and Martha, Martha. Amen. So, it is no offense for those whose name may Mary dito at meron din Martha. Ako may tita ako, ang pangalan niya, Tita Martha, pero ang bait niya. Amen. Read in me in the book of Luke, chapter 10, verse 30 to 42. Ang sabi ng scripture ito, Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Sabihin mo, winelcome siya. Amen. Can you please plus that? Luke 10:38 to 42. Oh no. Okay? In verse 39, sabi niya, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word.
Amen. Inuulit ko po, ang kwento pong ito, si Jesus ay papunta sila sa isang village. As they went to that village, meron nag-invite sa kanya ng isang babae o sister na nagngangalang Marta. Sabihin natin, Marta. Ibig sabihin, ang sabi ng scripture, welcome him into her house. Ibig sabihin, may sariling plato. Amen. Meron siyang sariling bahay. Sinong in-invite niya? In-invite niya si Jesus sa kanyang bahay. Amen. So ngayon, magandang usapan ito. Sabihin mo, she invited Jesus. Amen. So ang status ito, itong babaeng ito, may investment siya. Amen. Sabihin natin, may investment. Kadalag-dalagang tao, may investment. Okay? Sino yung mga dalaga dito, sisters, na meron ng investment? Amen. Ang dami. Dito sa sanctuary, marami. Ang dami dito. Oh. Ayan, mga simple lang, mga siyendera pala to. Ayan. Kung minsan sa amin, nag-video si Mama, pinakita niya yung mga na-harvest na mga kangkong tsaka okra, tsaka mga talong, no? Hanggang tingin na lang tayo, no? Tayo mga nasa abroad. Praise the Lord. So si Marta, meron siyang investment, tapos hinost niya si Jesus sa kanyang bahay. Ito ang maganda. Kapag nag-host ka, that's the time makikita kung sino ka talaga. Tama ba? Marami kang pwedeng pigin. Alam mo, ito, totoo to, na magsabi na lang amen yung dapat mag-amen. Umamin. Maraming mga lalo na mga Pilipino, hindi mo makikita talaga yan kung anong talagang status nila sa buhay, lalo na dito sa Dubai. Amen? Hindi mo alam na naka-bed space yan sa bahay pag lumabas. Mukhang super millionaire. Amen? Amen po ba? Lalo na yung mga taga-Dubai, no? Paano mo madidetect kung naghihirap sa buhay pag lumabas yan, nakaboots? Amen? Nakaboots, kainit-init ng panahon, nakaboots. Tapos makita mo pala doon sa bahay nila, sobrang sikip na pala doon sa partition niya, wala nang paglagyan yun sa katutak na kasapatos. Pero pag lumabas yan, hindi mo halata kung ano talaga yung katayuan niya sa buhay. Sino yung ganon? Kumaway-kaway. O sino po dito ang may sapatos na may higit 10 pares meron siya? Kumaway-kaway. May higit 10 pares. Aminin nyo na. Yung kahit hindi mo kailangan, basta sale, bumibili ka. Amen. Welcome to the club. Praise the Lord. Nasusundan ba natin? Pwede ba tayong maglabas ng meron ba akong slide? Meron ako. Okay. Ipalabas mo rin doon para nakikita ko kung anong pinagsasabi ko dito. Okay? And she had a sister named Mary who sat at Jesus' feet and heard His word. Ayan ang status. So si Marta, meron siyang kapatid, meron siyang sister. Ang sabi ng scripture, nasa paanan siya ng Diyos at nakikinig ng sinasabi ni Jesus. Yan po yung status niya, no? In verse 40 ito. But Martha, sabi natin but. Yan. But Martha was distracted. Uy, why? Multitasker. Amen? Was distracted with much serving. Wow. Ang sarap. Ito yung masarap bisitahin, no? Yung sangkatutak ang pagkain. Tapos, bumisita ka lang, pinakain ka na, may take out pa. Okay? And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore,
tell her to help me. Ayan. Ginano niya ang bisita. Okay. Taray. Verse 41. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are what? Worried. And what? Troubled. Oh, grand slam. Troubled na. Worried pa. About many things. But one thing is needed. And Mary has chosen that good part, which will not be taken away what? From her. Yan, mahalaga yung mga narinig natin yan. Ulitin ko po, which will not be taken away from her. O ngayon, ano naman yung kinalaman sa ating mga buhay-buhay? Ito yung case. Si Mary, bahay ni Martha, in-invite si Jesus at si Jesus ay guest. Okay? Parang masasabi ko, it is about doing things at the right time. There's nothing wrong about busy, pero we'll go deeper kung ano ba talagang pinagkakabisihan. Sa church, sobrang busy natin. Amen? Sobrang busy tayo. Alam mo, minsan napansin ng iba, grabe, pabakasyon na naman, pauwi na naman po tayo. Hindi ko napansin, isang taon na naman pala. Pastor, napaka-busy natin sa church. Sabi ko, buti naman. Do you know that the more we grow older, the more we go closer to God? Amen. Sabi ng iba, wala na, tumatanda na. Hindi, dapat masaya ka. Grabe, tumanda na naman ako. Why? You are getting closer to God. Di ba? Pag tumataas ang edad mo, palapit ka ng palapit sa Diyos. Tama ba? Amen. Huwag kang manginayang doon. Kasi yung iba, hindi na umabot doon. Napaaga yung meet up nila kay Lord. Okay? So, sa instance din ito, malalaman natin, makikita natin na si Martha, wala siyang focus. Okay, focus. Minsan meron akong dinidiscuss. Yung dinidiscussan ko, habang ako'y nagsasalita, biglang hindi na pala nakatingin sa akin yung kausap ko. Ako'y sabi, hindi pala nakatingin sa akin, nakatingin siya doon sa isang bagay. Ang sinasabi ko, napaka-importante. Sabi ko, nawala sa focus ng kausap ko. Amen. Ay may mga teacher, sabi ng ibang teacher, what is the last word I said? Amen. Why? Because there are times that you really need to focus. You know that the distraction comes when the important focus is required, is needed. Mga distractions dumarating yan para hindi mo marinig yung dapat mo magpakinggan. Nakita mo ba may mga kapatiran na kung kailan malamong para sa kanya yung topic, doon pa siya nagdisyerto. Doon pa siya namasyal sa Jebel Apid, Jebelais, Pujera, no? Kung saan man, diyan sa Pilipinas, no? Doon pa nag-SM kasi kung kailan maganda yung topic, alam mong para sa kanya. Mapapaano ka na lang, sayang sana nandito siya. Why? Ang mga distractions, alam yan kung saan ipatama ni Satanas para hindi ka makapag-focus. Si Satanas, gusto niya ma-miss out mo yung the best na dapat mo marinig, lalo na pag galing sa Panginoon. Ayan, ito lang ngayon lang, itong church timing. Maraming kasabay ito. Fairness pa naman. Sasabihin ng iba, ito nga lang ang panahon ko sa sarili ko. O talaga? Wala kang panahon sa sarili mo? Ito na nga lang. Alam mo ang ibig sabihin ng Sabat? Pahinga. Amen. Para pag nakapagpahinga ka, yung focus mo hindi mawala sa worship. Amen. Don't tell me that you can worship if you are distracted. Tama po ba? Kaya kung minsan, gumagawa ako ng topic, ayoko yung may mga nagpa-pop up na, ay ganito, biglang papasok. Tapos makita ko yung aso. Ba't nandito itong aso? Nakikita ko para medyo nadidistract ako. Tapos may nagsusumbong sa akin na kinurot daw. Amen. Alam mo yan? Kaya minsan talagang, if I want a full focus, nagsasara ako ng pinto. Amen. Etong matindi.
para sigurado ako na walang nakakapag-distract sa akin, yung madaling araw, tulugang lahat, doon ako nakikinig. Amen po ba? Why? I need focus. It is impossible for me to preach here or to teach or say to lead a church without focus. Paano mo, kung pangarap mo mga 20, 50 people lang sa church, wag kahit wala ka ng focus. Kahit halabira ka na lang. Amen. Pero pag meron kang goal, may focus ka. Nakikita mo yung barrel, kaya siya merong crosshair. Pagka manual, meron dun sa dulo, meron siyang parang nakaangat na parang pitik-pik ng dolphin sa taas na ganon. Why? Para yung pabigyan kanya ng focus. Napakahalaga ng may focus sa buhay. Noon nandun kami sa Romblon, first time ni Pastor ang bumarel ng 45. Dabi, talagang nakita ko yung kamay niya, aim na aim, gusto niya talagang patamaan. Pagputok ng baril niya, pang! Talagang yung aim, bumagsak ka, tinamaan. Sabi ko sa loob-loob ko, buti na lang, nalaman nitong marunong siyang bumaril nung nakapag-EGR na kami. Amen. Baka kundi, nabaril ako nun. Amen po ba? Alam mo, sa totoo lang, kasi kung narinig mo to, ang topic na to, agad mo namang pagbibintangan si Martha, ganyan-ganyan, no? Dapat pag may Martha ka sa puso, matuwa ka rin pag nire-review ka ni Lord. Biruin mo, meron kang, kung hindi niya tinanggap si Jesus sa kanyang pamamahay, hindi niya narinig ang dapat niya marinig. Na, Martha, parang yan, Michelle. Yan. Ang dami mong busy mo. Okay. Gayahin mo si Mary. Ganyan. Amen po ba? Itong si Martha, nakarinig ng divine word from the Lord. Straight from the mouth of Jesus Himself. Kaya magsaya ka. Hindi yung, parang pag narinig mo yung Martha, Mary, alam ko si Mary masama ugali. Parang ganun agad no? Pero alam mo yung opportunity na ma-rebuke ka, meron opportunity mo rin to change. Amen. When you hear the word from God, salungat sa'yo, magsaya ka na. Amen. Na walang nakakatam na hindi pasalungat. Walang pumipinong kahoy na kinakatam kundi pasalungat. Tama, or else hindi maalis yung gaspang na yon. Once upon a time, someone talked to me. Sabi niya sa akin, Pastor, what is next in my life? Sabi ko, out of nowhere, this person was with me and he is asking me this question. Sabi ko sa kanya, why? Because Pastor, I've done this many things in life, blah, 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 blah. Talagang sinabi, mga accomplishment niya, kasalukuyan may pinapursue siya. Sabi ko, sa loob-loob ko, napaka-busy ng taong to. Tapos when I talk about spiritual life, doon siya hindi makabuga. Kaya pala, meron siyang katungkulan na dapat ginawa niya, pero na-distract siya sa ibang kaparaanan. Sa ibang bagay na dapat niyang gawin kahit may urgency. And the word of the Lord came out suddenly from my mouth. Sabi ko, you have a calling and you have to do this. Kailangan mo itong gawin. I don't know, but I have the impression that wala siya sa focus. Hindi niya tinanggap ang pagkatawag at hindi niya ready gawin at hindi niya ready ibigay ang kanyang puso sa Diyos. And there is a sad story about after that. Hindi ko na sasabihin kung ano nangyari. Pero hindi maganda ang nangyari. Sometimes, God will allow you to live, give you more, a million chance of opportunity. Until His very appointed time, that His word will intersect you along your way. So that, i-deliver niya ang salita niya para sa iyo. Alam mo 'yan, no?
Alam mo yung si Balaam, donkey na lang kumausap sa kanya. Amen. Wala na makausap. Alam mo yung ibig sabihin ng donkey sa Middle East? Alam niyo yan, no? Pag tinawag na donkey. Ano pa? Si Pedro. Amen. Dahil wala nang iba magpipreach sa kanya, afterwards sinabihan siya ng word. Yung manok na lang ang nagpreach sa kanya. Tama. Diba, tumilaw ko lang manok, preaching yon. Napakatinding topic nun. Amen. Kaya pagka in-intersect ka ng salita ng Diyos, binugas sa'yo, especially calling. 3 times I was prophesied. They are telling me the same thing. You will go out of the country, you will preach and you will sing. 3 times. Then, nagmamatigas pa ako. Sabi ko, hindi ako aalis ng Pilipinas kasi lahat na nakikita ko abroad, di naman umaasenso. I have a bad impression about people going to the Middle East. Sabi ko, uuwi sila, ang lalaki ng mga kwintas nila. Gaganon-ganon pa sa daan. Na? 3 months lang, sanla na. Wala na. Tapos, nanguutang na naman, pang-placement. Alam mo yung wording sa probinsya? Kailangan ng pang-placement, kailangan ng pang-medical. Di ba yung mga naririnig mo doon? Hindi, wala pang visa doon eh. O, kailangan dumaan sa mga ganung proseso para lang makalabas na naman. Pagka nakalipad dyan, palakpakan na naman sa Pilipinas. Oh, hallelujah, paalis na. Tapos, isang bus, iate dyan, sa airport. Nakikita ko po yan, then uuwi na naman. Same. Same routine. Hallelujah. Alam mo, may napakagandang mensahe ang Diyos about isa ngayon. Sabihin mo, focus. Ang dami nating dapat gawin. Nakikita mo, nag-i-sports fest tayo pero may focus. Nakita ko talagang talagang ang saya nila. Meron talagang nag-cheering, talagang wala nga lang hagisan ngayon na bumabaliktad, tumbling. Wala mo nang ganon. Siyempre, social distancing tayo. Pero meron pa rin. Nakapagsaya tayo, meron tayong sports fest, pero tingnan mo, ang focus natin saan? Still, first, yung connection to each other. Pangalawa, yung fellowship. Lalabas pa rin. Lalo na ako, matutuwa ako pag nakikita ko na kayo personal. Pangatlo, grabe, yung evangelism. Amen. We do this for a certain focus. Minsan, ba't kaya pinagagawa ni Rev to? Parang yan, ito yung purpose, tapos i-backtrack mo na lang paano yan i-program. Why? Papunta ka dun sa purpose. Ganun po magplano. Halimbawa, sa pamilya, gusto ko masayang pamilya, maka-Diyos na pamilya. So, yun yung dulo mo, yun ang target mo. I-backtrack mo yan. Ano yun? Kailangan maghanap ako ng mapapangasawa maka-Diyos. Responsible. No? So, pag binaktrack mo, dahil doon sa purpose mo, bibigyan ka niya ng magandang program. Sabihin mo, sa katabi mo, be programmable. Hindi yung pinoprogram ka ni Lord, sarili mong program ang inaasikaso mo. Okay? Nakita mo sa loob ng tahanan ni Martha. Ano nangyari doon? Kasama na niya si Jesus, hindi pa niya matumbok. Bakit nandun si Jesus? Amen. Ang masakit nito, yung hindi pa tagaro ng... Amen. Yung hindi pa yung talagang plot order, ang nagiginabang. There's nothing wrong about serving. Actually, importante yun sa church. Pero merong time na dapat nasa paanan ka na ng Diyos. Walang problema, mapagod tayo dito, ginagawa natin to. Ngayon, hindi, nakikita nyo lang kasi, nakakita lang kayo ng artista sa isang screen. Pero behind the scene, you will see mga cable, connection, mga ilaw. Alam nyo, kung makikita mo, magugulat ka, grabe pala dito. Amen. So, lahat ng ito dahil sa serving. Pero ang lahat ng successful na pagsaserve, nag-uumpisa yon after ng worship. Narinig nyo yan? Inuulit ko. Lahat ng successful na serving, nangyayari yan after ng worship.
Huwag mong uunahin yung pagsaserve. Gusto mo mag-serve without worship. It won't work. Amen? Many people, they try to become a multitasker. That's a sweet word for Friday. Multitasker. Multitask. You want to do everything. Gawin mo to, gawin mo to. Hindi, gusto mo. Perfectionist. Amen? Can I say this? You are very good in making yourself very busy. Amen. Walang problema doon. I am a busy person. Ako ayoko tinatawag na busy ako eh. Si Pastor Ricky, busy yan. Huwag mong sabihin yun. Naka-program lang. Kasi hindi ko naman pwedeng pagsabay-sabay kung 2,000 kayo eh. Pagsabay-sabay ko kayong baka fellowship. Siyempre, alam mo naman, hindi po pwede yun. But we program things, first things first. Pero when some things comes on the way na kailangan i-priority, pa-prioritize. Amen. Pero magandang gumagawa ng planning. Sa amin ni Pastora, usually, umpisa pa lang ng umaga, alam na namin kung paano matapos yung araw. Naka-program. Hindi yung basta bahala na kung anong dumating dyan. O basta gawin ko to. No? So, merong time na kailangan kang gumising ng maaga dahil may purpose ka. Amen. Bakit may target ka? Kasi pinrogram mo yung araw na yon. Kaya, kapag ka naman masyado ka naman busy na makakalimutan mo naman yung pag-worship, talagang sasaksahan ka ng kalaban ng maraming mga tasks. Kuminsan, hindi yung palaging evil temptation. Na yung temptation na evil, siyempre basta temptation evil. Yung ibibigay ni Satanas, tulungan ka lang niya maging busy. Bigyan ka niya ng maraming targets in life. Tanggalan ka lang ng focus. Amen? Isipin mo, ang dami mong dapat gawin. Ang iniisip mo palagi, paano ka makapagbakasyon ng Pilipinas? Amen? Tingnan mo, pati pagbabakasyon ngayon, binawal. Wala mo nang lilipad. Ang dami pinagagawa ng Diyos sa'yo. Ang daming, at mayroon siyang task na binibigay sa'yo. Ang utak ko, kaya ako makapagbakasyon. Bakit? Sino bang ayaw magbakasyon? Amen. Ang tanong ba, hindi mo ba napapansin? Sinisira ni Lord ang program natin lahat. Bakit? Baka meron siyang pinapahiwatig, mag-focus tayo. Lord, ba't hindi kami makauwi-uwi? Ano bang talagang gusto mo? Tinanong mo na ba yan sa Panginoon? Hindi. Yung kasi mga taga-Pilipinas na yan, hindi kasi sila magpaka-tino. Kaya kayo dyan, hindi kami makauwi-uwi dahil sa inyo. Pinagbintangan mo pa no? Dapat, alamin mo, baka may program si Lord, bakit kaya hindi tayo makauwi-uwi? Alam mo ba, wish ko na talagang makayakap ng isang puno na yayakapin ko yung puno ng mangga ko dun pag uwi ko. Wish ko na makauwi. Gusto ko na yung talagang tunay na dahon na nahuhulog doon sa Tapos yung umaga pa lang, tahol ng aso, tilawok ng manok. Amen? Ang sarap mapakinggan nun, Yung mag-swimming ka talagang umaagos yung pulse na tunay na galing sa bundok. Yung ganun ba? Amen? Hindi ka nakakalata pagka makabakasyon tayo ngayon, parang pilit pa. Sige, kahit ma-swab test ako, kahit masakit, kahit mahal ang ticket, makauwi lang. Okay yon. Amen. Minamarta mo Isipin mo kaya kung ano yung Mary. Bakit kaya? Bakit kaya pinipigilan tayong magbakasyon? Bakit kaya parang hinigpitan tayo? Ayun, actually, lumuwag na. Kapag lumampas ang pandemic na to, hindi mo nakuha ang message, yari ka. Napakatindi ng mensahe ng Panginoon para sa pandemic na to. Pag gumaan na uli ang lahat, na open na ang lahat, na-skip mo yun, hindi ka natuto, ang laki nang nawala sa iyo. Why? Because sometimes being multitasker or sometimes multitasking will create lack of focus to listen to the voice of the Lord. Mahirap yan. Pag hindi mo napapakinggan ang boses ng Diyos, hindi mo alam ang directives niya, delikado ka. Amen. Tapos magtataka, bakit wala nangyayari mabuti sa iyong buhay? There are really moments in our life. Serving is good. But serving well is what matters. Inuulit ko, narinig mo yan. Serving is good, but serving well is another thing. Kailangan mag-focus tayo. Kailangan meron tayo talagang focus.
Amen. Hindi naman, pasalamat nga si Marta, renegaluhan ng Diyos ng bahay. Diba? Wala siyang bahay, hindi niya naging guest si Jesus. Ang daming bahay, biro mo, si Jesus ang guest mo. Nung nandun siya, sa loob, tingnan mo ang ginawa niya. Ibang focus niya. Ang daming mga tao, pag busy sila, akala nila importante sila. Ay, para hindi ako pwede, busy ako. Akala nila importante sila. Amen. Kaya feeling importante pag busy. Ay, hindi ako pwede. Alam mo yun? Kala mo, hindi pare-pares na bubuhay. No? Kala mo, hindi pare-pares yung lumalanghap ng pare-pares na hangin. Kala mo, may sariling araw na nagpapaliwanag. We all live under the same sun. Under the same moon. We live on the same earth. Alam naman namin, talagang busy-busy ka. Amen. Ang totoo nun, hindi ka programmable. Amen. Hindi, even us, lalo na kami, sabihin mo talaga, ang busy sila. Hindi, no, we program. We give him, pag si Pastora, tanongin kaya, may kape-kape po. Tingin, Pastora, anong lakad natin? Meron tayong ngayon. Sabi, Pastora, suddenly, I'll put a schedule in between. Sabi niya, ba't ka nag-schedule no? Hindi mo sinabi sa akin. Away na ako. Bakit? Hindi mo ba alam? May pupuntahan tayo. Ganyan. 2 weeks na yon. Ganun ba? Amen. Why? Nakaprogram po ang lahat. It is not because you are busy. You are just systematic. Pero pagdating sa Panginoon, kailangan mauna yung program ng Diyos. Amen? Amen. Sabihin mo, yung program ng Diyos ang gusto ko. Anong ginawa ni Marta habang nasa loob? Ay, nakakaya na ba kay Lord? Yung meron 2 pinggan dito, hindi nalinis. Ay, sandali, hindi pa pala ako nakapag-vacuum. Ay, sandali. Amen. Siguro, sabihin mo na lang na bago ka mag-invite, ayusin mo na lahat. Amen. Meron yung specific time na dapat ginawa mo bago yung encounter mo kay Lord. Halimbawa, magpe-pray ka. Alam mo, pag Friday, nagtatanggal ako ng icon ng Facebook. Tanggal ko na, dinidisable ko. Sabi ko kanina, didisable ko na itong Facebook ko. Sabi ni Satanas, paglabanan mo, narinig ko. Pag narinig ko yung boses ni Satanas, kukontrahin ko yun. Nakakarinig ka ba ng boses ng kalaban? Kasi Jesus ka, nakapakinggan niya si Satan. Pag marinig mo yun, huwag ka namang umayon sa kanya, kontrahin mo. Kaya mo yun narinig para kontrahin mo. Hindi, nangungusap. Sino? Si Satanas. May nangungusap sa'yo si Satanas. Dapat nangungusap sa'yo yung Diyos, narinig mo rin siya. Remember this. God did not call us to be busy. He called us to be fruitful. Ang laki problema pag busy ka lang. Amen? Amen? Sabihin mo, magiging fruitful ako sa aking pagka-busy. Kasi, pag hindi ka busy ka lang, hindi ka fruitful, wala yon. Dapat pag busy ka, may fruit ka. May outcome yung pagka-busy mo. Wala na akong narinig sa'yo kung di busy, wala kang outcome. Halimbawa, binigyan ka ng task ng leader mo. Biro mo yung binigay na task ng leader mo, binigay sa'yo para kontrahin mo. Amen. Kahit sometimes mukhang hindi siya doable, parang tingin mo hindi para sa'yo, pag binigay sa'yo ng leader mo ang task mo, gawin mo lang. Para pag ikaw na ang leader, gagawin nila lahat ng iutos mo kahit ayaw nila. Amen ba? Yun po yung programmable. Hindi yung bigay ng leader mo, yung pa yung kukontrahin mo. Ano kaya sasabihin ng leader ko mamaya para kontrahin ko? Diba? Ang role mo, kontrabida. Amen. Pag binigyan ka ng task, kunin mo. Amen. Kaya dahil ang task, binibigay yan sa mga buhay. Hello? Basta para sa Panginoon, kuha ka lang ng kuha. Amen. Kasi daming alam mo, palagi mo sinasabi, busy ka, hahanapin yung outcome. Naging busy ka para saan? Bakit? Wala kang outcome eh. Dapat pag busy ka, may resulta. Amen po ba? Anong busy ko? Busy ako matulog. Pwede din yan, busy. Para sigurado ako, biro mo,
Anong busy? Busy ako ngayon. Bakit? Magpapahinga ako eh. Busy ako eh. Oh. Magpahinga ka na sa kakapahinga mo. Pag wala, basta palagi ang si Lord, after siya palagi sa fruit. Palagi, di ba, you will know them by their fruits. Kahit anong sabihin sa akin ng isang kahit na alam mo yung Bible cover to cover. Kahit ba sabihin mo sa akin, graduate ka ng Oral Roberts, graduate ka ng Harvard, after ako doon sa outcome mo. Si Lord ganun din. After siya, doon sa output mo. Doon titingnan ko talagang anong galing mo. Para saan talaga yung pagkabisi mo. Okay? So, again, God did not call us. Hindi niya sinabing, Adam, from now on, you will be busy. I created you to become busy naming all the animals. Hindi ganun. They will name the animals one at a time. Kung sino yung makasalubong niya. O ikaw, hippopotamus ka. Kasi kung pagka biglang dumating lahat ng animals dyan, para pangalanan niya, Jumanji yun. Dati nga, sabi, one at hindi yung Jumanji, no? Isa-isa lang. O ito, siguro, ano ko lang ba? God, siyempre, hindi ka naman bibigyan ng task ni Lord para ma-pressure ka. Okay? Okay, He did not call us to be busy. He called us to become fruitful. Meron tayong outcome. Amen? Pagka preparado ka, pag Friday, hindi ka pagod, nag-rest ka, kaya ang Sabat, ibig sabihin niya rest. Nakapagpahinga ka, then, you have time for your family. Halimbawa, sabihin mo, ay, busy ako. Bakit? Kasi alas 3 ko kakausapin yung pamilya ko. Pero mo, kung kailan church timing, doon ka pa magkikipag-chat? Walang klaseng, hindi ka programmable. Gumising kang umaga, magkipag-chat ka, pagkatapos ng chat mo, mag-worship ka. Pag nakapag-worship ka, tawag ka uli sa family mo, i-share mo yung gospel. Kung ano napakinggan mo. Ganun ang programmable. Hindi yung itapapatama mo pa dun sa, hindi ako pwede kasi yung asawa ko masungit yung sa Pilipinas. No? Biro nga, pinadadala mo ng pera, hindi pa ikaw yung nasusunod. Whoa! Paki-hashtag yun. Ikaw na nagpapadala ng pera, hindi ka pa nasusunod. Hello? Palakpakan muna natin ang Diyos. Kasi kapag ikaw ay nag-rest bago ka mag-worship, hindi ka na sasabihin pumapalakpak ka ng automatic. Why? Ganado ka. Dahil nakapahinga ka, paano mag-worship yung pagod? Groggy ako. Akala ko, puspus ka, inaantok ka pala. Kaka-Facebook, no? Netflix, pinagmalaki mo pa, movie, marathon. Pinagmalaki mo pa, tapos nakapanjama pa kayo lahat. Panjama party kasi kagabi, mami. Pero man nag-worship, nakapanjama ka pa rin. Saan nakita ka na ba nag-church na nakapanjama? Gantaan mo. Ay, mag-lipstick ka pa rin kahit hindi ka pumunta sa church. Malapit na tayo mag-in person, tandaan mo. Malapit na yon. Baka hindi ka na sanay mag-lipstick. Amen. Sometimes, you think, lahat ng mga in-expect mong parang, this is good to do. Okay, good to do, Okay? Pag yan, distraction sa worship mo, hindi yan good to do. Temptation yan, for you to do. Ang daling gumawa ng business eh. Alam mo ba, ako, dami kong gadget. Totoo to, mahilig ako sa gadget. Minsan di ko na mamit. Sabi ko, may drone pala ako. Kasi yung drone ko, lahat yung mamanay na ni Joshua. Meron pala akong ganitong camera. Hindi ko pa nabubusisi. Meron na naman akong bagong regalong gano'n. Sabi ko, saya ng buhay ko, no? Amen? Hindi ko makakalungkat yung mga, minsan gusto kong pag-aralan yung, user guide. Wala nang user guide sa akin. Pag inoperate ko, pag hindi ko alam gamitin to, iyan. Ano nangyari dito? Hindi ko na wala na akong panahon magbasa. Okay. I know where to put my business. Amen. Sabi sa akin, sabi nila, Pastor, we are so impressed with your ministry. These things, sabi nga, 150 Zoom account lang daw every Friday. Ang laking charge na nun. Sabi ko, tahimik ako. Ang focus ko, million. Saan natutuwa sa 150? Amen. Why?
Bakit tayo nandito? Noong time na dapat busy tayo, nagdi-disciple, nagdi-train, ginawa natin. Amen. Kaya ngayon may outcome. 469 na nga. Nalulungkot nga ako dati, 5:30 yan eh. Kaya lang nagsama-sama yata yung mga Zoom people. Ano? Amen. Bakit nangyayari ngayon to? Kasi yung time na nag-train tayo. Amen. Mahirap nung time na dapat nag-train tayo, nag-basketball natin, nag-basketball, o badminton, goodminton. Amen. Ngayon, marami tayo kasi nung time na nagtitraining tayo, may nagpa-training at merong tinanggap ang leadership. Alam mo, pag nagpatawag ako nun, yung sagabal sa kanilang oras, doon ko'y tinatiming ang training. Tala alam ko kung sino mga darating. Dati, nagpaano pa ako, binuksan ko yung pinto, ganito ako magpa-train, binuksan ko yung pinto. Lahat ng hindi makakasunod sa akin, labas. Binuksan ko yung pinto, nakashades ako, naiiyak ako eh. Sabi ko, sobra na kayo. Lahat ng hindi makasunod sa leadership ko, lumabas na kayo. Abay, walang lumabas. Pag ito sinara ko, lahat kayo susunod sa akin. Hindi lumabas. Kaya pala, naiiyang lumabas. Hindi lumabas. Sinara ko ulit yung pinto. Simula ngayon, makikinig kayo lahat sa akin. Tapos sabi nila, buti na lang, sabi niya, Reb, buti na lang, pinwersa mo kami noon, pinagalitan mo kami, kundi wala kaming output. Amen. Kaya kung pagalitan ka lang, kunti yung leader mo, para kang pusong mamon, kalalaki mong tao. Amen. Kung makalalaki mong tao, hindi ka pwede pagsabihan. Kala mo kung sino na to. Alam ko, sabihin ko sa iyo, 10 years from now, cell member ka pa rin, hindi ka cell leader. Ganun ang outcome mo. Pagka, alam mo, binigyan ka ng manghang ng leader mo, hindi ka makasunod, alam ko kung saan ka papunta. Amen. Demonyito lang, hindi mo yung makas out. Sabihin ko sa iyo, amen, magpa-training ka. Amen ba? Alam mo kung paano kami nag-create ng maraming cell group dito, nag-create tayo ng maraming cell group dito sa church. Kwento ko sa inyo. Nagpa-meeting ako, primary 12, because I'm fed up, walang cell group. Dalawa lang cell group, umpukan pa. Pero may mga primary ako. Sabi ko, ikaw, you primary man, saan mo gusto mag-cell group? May hawak akong ballpen. Abu Hail po. Ilan? Isa. Okay, good. Ikaw. Tapos yung isa, naturo ko. Ikaw. Actually, I will use your name, anak. I love you. Amen? Sabihin ko, si Bro Rowell. Sabi ko, Bro Rowell. Ano pa si Bro Rowell noon eh? Pasaway pa. Ngayon, napakabait na bata niyan. Amen. Sabi ko, ikaw. Pagpe-pray ko po. Walang pray. Sabihin mo ngayon, pangarap lang, pangarap. Anong pangarap mo? Saan? Ganun, no? Saan po? Sa Alnada. Yan! Alnada. Alam mo, persahan. Pero alam mo, he become one of the outstanding primary 12. Sabi mo, okay, lahat ng tao may weakness, pero meron yung strength. Yun yung tinatanong si Bro Robel, ang ganda ng naging ministry niyan. He won one of the caliber ng church na to ng mga primary under his lineage. And I'm not bragging na naisip ko lang siya just to take him, kasama ko kasi siya kagabi. Naalala ko lang na napakabuti ng Diyos sa ginawa ng taong to. Kahit na pagod siya, sabi ko, nakalbo na tong anak ko. Nakita ko talaga, lumalaro siya just to strengthen his team. Nakita ko, lumalaro siya, ang init. Sabi ko, nagpa-power play pala tong anak kong to. Sabi ko, alam niyo po ba si Bro Rowell, may nawin niya pangalan Melay. Si Melay, naging bunga ni si Pastor JM, si Pastor Lito, si Pastor Lito, amen. Sino ba? Mga pastor ang dumaan sa kanya. Hindi niyo po tinatanong, hindi ko po siya pinagyayabang, hindi ko siya binibida. Lahat ng primary 12 ko, ibibida ko yan. Pero naisip ko lang kagabi, sabi ko, my son is doing his best. Hindi to super Englishman na pero iba yung banat niya sa at the feet of Jesus, iba yung pagiging busy.
Lahat ng primary 12 ko, meron niyang kanya-kanyang katangian na napakaganda. Pero alam ko, kung saan paruroon ng isang tao pag hindi siya marunong mag-submit. Amen. And the rest is history. Impact niyan. Pero yan, kung paano yan binalat ko, amen, nakita ko si Sister Con nun, galit din. Kasi sinermon ko si Rowel. After kong sinermon, si Sister Con, galit din. Tara na! Pero ngayon, si Sister Con, ako, grabe, napakapuspos ng Holy Spirit. Sabi ni Bro Rowel, gusto kong gawin to, tay. Kaya lang yung asawa ko, kailangan nakaback up sa akin. Sabi ko sa kanya, one day, ang asawa mo, mas puspos pa sa'yo. Nangyari nga. Sabi sa akin, Bro Rowel, hindi na po ako makalabas ng bahay. Bakit? Si Sister Con palagi nasa labas. Sa akin, iniiwan yung bata. Diba, prophesy nangyari. Why? Nakinig sa word. Amen po ba? Just listen to a very simple word of God. God will transform your life. Amen. Sometimes you are doing your best, but not fruitful. I will still look on your fruit. God will still look on your fruit. Ako, ang iniintindi ko palagi, Pastor, sabi niya, ang ganda ng ministry, alam mo, nasa isip ko, yung harap ako kay Lord, sabihin niya, well done, my good and faithful servant. Yung palagi yung tinatarget ko. Si Pastor Darwin pala, under Rowel din. Hello. Janusi. Amen. Anak, ikaw yung binida ko ngayon, ha? Nakita ko siya kagabi, he is doing his best, talagang lumalaro siya. Sabi ko, asan yung mga player nito magagaling? Nasaan kayo? Hallelujah. But, keep saying that. Naano ko lang kasi I need to appreciate this man because he has done so much for the ministry. Amen. Love ko lahat ng primary ko, pero I thank God that they are always there at my back. When the time of training, nandun sila. Tinapatawag ko lahat ng primary. May meeting, pati yung mga hindi primary, dumarating. Isa yan si Brobic. Si Albert, di naman primary. Yung primary, hindi dumating. Yung 1728 ang dumating. Ibig sabihin, meron silang gagawin. Amen po ba? Hindi yung bibigyan ka ng task, hindi mo alam paano ka umiwas. Anong klaseng ugali yun? Lord, Lord, wala ka bang word sa akin? Dapat ganun tayo pag umaga. Lord, anong word mo ngayon? Paggising mo ng umaga, unahan mo si Satanas. Keep speaking, keep talking. Amen? Unahan mo. Ako minsan natutukso ko, pagising ko ng umaga, pagtingin ko sa phone, nakita ko mag-alarm. Kasi lahat nandun sa phone, pati alarm. Calendar. Andun na lahat, no? Pati pambayad sa parking, nasa phone. Alam mo, bubuksan ko agad yung Bible Gateway, tapos makakuha mo ng isang verse doon, at least nakauna ako. Tapos sabi ko, Lord, rule me this day. Amen. Gusto mo ng word, tiyagaan mo. Kailangan may marinig ka mula sa Panginoon. Tingnan mo ano nangyari. Worry will only take away the good things from your life. Anong meron ni Martha? Worry and trouble. Sabi mo, worry and trouble. Sometimes you are doing your best, so-called best, pero walang fruits. Remember kung ano nangyari kay Martha. Sabi ni Lord kay Martha, yung ginagawa ni Mary will not be taken away from her. Ibig sabihin, yung pinagkakabisihan pala ni Martha, mawawala sa kanya yon. Pero yung ginagawa ni Mary ng pakikinig ng salita ng Diyos sa paanan ni Jesus, hindi yung mawawala sa kanya. Kailangan pala, maging matalino tayo pagdating doon. Paano ka gagawa? Dapat bago Martha, Mary muna. Yun na lang ang isipin mo. Paanan muna ng Diyos, then gawin mo yung... Hindi naman, tao pa tayo May mga tao, may dapat pa tayong gawin dito. Ako nga, yung bisikleta ko, ilang beses ko nang pinix, hindi ko na pepedal hanggang ngayon. Puro lang ako pangarap. Kailangan lumakas yung cardio ko. Meron kailangan dapat gawin, tapos binigyan pa akong scooter. Amen. Sabi ko, paano ko bibisikleta tayo pag may scooter na ako?
So, kailangan tiyagaan ko yan. Bakit? Kailangan ko ng cardio eh. Kailangan ko lumakas ang katawan ko. So, ano ba talagang dapat kong unahin? Itong si Mary, inuna niya yun. Sabi niya, bahala ka dyan. Mag-vacuum ka dyan. Bahala ako, makinig muna ako dito. Bakit? Hindi ka pa pwedeng mag-vacuum after mo mag-church? Hindi ka pa pwedeng mamalengke after ng church? Na? Ba't mo pa sinasabay? Kasi gusto mo yung ugali ni Marta. Bakit? Gusto ni Mary intimacy. Tanungin ko kayo, ilan na taong alam nyo, nagkaroon ng hiwalayan sa kanilang relasyon dahil wala silang oras sa bawat isa? Alam mo, ang collapse ng every relationship is because of the absence. Diyan ko naman nakita na inangan yung iba. Kahit anong yaya, basta halimbawa, hindi naman less relevant after the church. Ano? Talagang gumagawa sila ng paraan, makausap lang yung asawa nila sa Pilipinas. Nag-zoom sila o Friendster, Friendster, ano? Amen. Amen. Messenger, Yahoo Messenger pa nun. Talagang tsinyagaan nila, why? May distansya na nga, hindi ka pa mapakakausapin. Amen po ba? Gumawa ka ng paraan. Kaya itong si I believe, itong si Mary, she is after the relationship. Nasa paanan na. Di ba, nakita ka na ba sa Bible na nasa paanan ni Jesus? Sino ang alam mo Bible character na nasa paanan ni Jesus? Siya lang yan ang narinig kong gano'n. Talagang sinadya, nakinig. Imagine ko, nasa paanan ni Jesus. Ba, nakaganon. Mary, eto yung mag-disciple ka na. Amen. Baka one day, baka kinwento niya sa kanya yung, hindi mo alam, yung mga secret na paparating. Baka rinibel sa kanya. Hindi mo natin alam kung ano mga sinabi niya sa kanya. Basta ang alam ko is nag-focus siya doon sa sinasabi ni Jesus. Hello? Amen? Kaya marami mga relationship, kung ikaw, kung magkikipag-boyfriend ka, magkikipag-girlfriend ka, umpisahan mo na yung tamang connection. Amen? Magkukulapse yan. Ay mo, 10 years ko ng girlfriend. Oh, wow, tagal na. Kilala mo? Hindi po. Bakit? Hindi kayo nag-uusap eh. Puro lang kayo padala ng dapat nag-uusap kayo. Naririnig mo yung boses mo, hindi lang puro text. Tapos, ang kuripot mo eh. Ayaw mong magastosan ng mobile data, ayaw mong tumawag. Alam nyo, ako nagme-maintain ako ng relationship. Si Pastora, minsan, kahit nagano ako kabisi, pag tumawag niya, lalabas yan. Lalabas yan, sasagutin ko pa rin. Then sasabihin ko sa kanya, busy ako, pwede mamaya na lang. Amen po ba? Why? Kailangan nakakausap mo. Kung gusto mo lumalim ang relasyon mo sa tao, lalo na sa asawa mo, lalo na sa ating Panginoon, dapat nagkikipag-usap ka. Amen. Amen. Kaya, bago tayo mag-preach, anong ginagawa natin? Mag-worship. Amen. Why? We must clean the air. We pray, we clean the air. Then, we are ready to receive. Hindi at least kapag nag-worship ka, na-align ka na. Hindi yung habang nakikinig ka, iba yung nasa isip mo, baka inubos na yung Baskins and Robbins doon sa alam ko, andun yung malakas kumain na, baka kukunin niya, ano bang ganon? Sabi mo, focus. Okay? Sa relationship, focus. Sa asawa, focus. Sa mga anak, focus. Okay? Because things are really stressful because of the lack of the word from God. Stressful ang buhay kasi alam mo, hindi ka sigurado. Ikaw, nag-EGR ka na, ang laki ng investment sa'yo. Hindi birong investment ng encounter. I-treasure mo. Meron akong, minsan, sinabihan, magbago ka na. Piliin mo ito, ang ginawa ni Lord sa iyong pagtutuwid, o pumasok ka sa immorality. Pinili niya yung immorality. Sabi ko, yari ka. Bakit yan ang pinili mo? 2-3 chance yan. Nangyari, hindi pinili mo pa rin ang immorality. Pasukin ko itong sexual immorality. Uso to eh.
Eh bagay noon pa, uso na to eh. Gusto mo talagang malaman kung anong sexual immorality. Sabihin ko sa iyo, yung mismong sexual immorality, yun ang parusa ng Diyos. Pagka parang natutukso ka nang pumasok sa sexual immorality, yung protection ng Diyos nawawala na. Ina-abandon na ka na ng Diyos, di mo alam. Do you realize, pagka inabandon na ka ng Diyos, pagpipestahan ka ng mga demonyo? Makinig kayo. Yung sexual immorality, yan mismo kasalanan yan. Yung sexual immorality, parusa ng Diyos, yan hindi yan masarap. Why? The more you dip yourself into sexual immorality, the more tumatabang ka sa Diyos. Amen. Tapos si Pastor Ricky one day, kulto na yan. Kulto yan si Reb. Masama yung ano yan, huwag kayong makinig dyan. Manda ka, hanapin ko pa rin fruit mo para maniwala ako sa iyo. Hello? Tapos makikita ko, nasa immorality ka pala. Romans 1:24. Kita mo. Therefore, amen, dahil palagi pag sinusuway ang Diyos. Sabi niya, therefore, God gave them over into desires of their hearts to sexual impurity. I-define talaga. For the degrading of their bodies with one another. Degrading, na degrade. Hindi na sa upgrade, degrade. Sa Tagalog, sabi niya, kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gumawa. Hinayaan sila ng Diyos. God permitted them what? To do sexual immorality. To do maruming bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ayaw mo magbago ha. Ayaw mong bigay ang puso mo sa Diyos. Sige! Ang puso mo, malulung ka sa kasalanan ng immorality. Nakita mo, yung sexual immorality, hindi yan pinagyayabang. Don't worry, I've been there. I know this. I know what I'm saying. I know. God just given me a second chance. I know what I'm saying. Okay, hindi to talk lang. I walk this and I almost die of this. Nauna mo, ang idinulot nito ay kalapastanganan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Kalapastanganan. Kaya yan hindi parang ang yabang mo pa nung meron kang chicks. Pagka nakadip ka dyan, ibig sabihin, kapag kasalukuyan ka nagiging-immorality, pinaparusahan ka ng Diyos ng kasalukuyan. Kasalukuyan ka pinaparusahan ng Diyos. Wala lang apoy, impyerno yun. Bakit hindi mo maramdaman ang damdamin ng Diyos? Walang lasa, hindi matamis ang salita ng Diyos sa iyo. Wala kang gana. Pag niyayaya ka na mag-Bible study, wala ka ng gana. Why? May halo ka na eh. Nasaan yung dati mong apoy noon nalaman mo si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo? Nasaan yung tamis nung binaptize ka ng Holy Spirit? Nasaan yung sininlis mo? Kinain mo uli, pati yung papel. Do you realize this? Kapag ka wala ka ng gana, parang makaano ka pa, parang makaasar ka pa. No? Alam mo, naawa ako sa iyo actually, kung meron dito, ano? Naawa ako pagka wala ka ng gana sa ministry. Wala kang gana maglingkod sa Diyos. Naawa ako kasi I know kasalukuyan ng parusa mo. Talagang hihingin ko na lang sa Diyos, Panginoon, tulungan mo po siya makabalik. Tapos aasarin mo pa ako. Aasarin mo pa yung leader mo. Kasalukuyan ka ng ginangat-ngat ng mga demonyo, di mo alam. Tandaan mo to. Okay? Ako po'y pastor na straight magsalita. Okay? Kilala niyo ako. You know why other people don't preach this? Listen to me. Because they don't want to lose members in the church. But I am different. I preach this kasi dadami tayo. Amen. You know the real number of church people, the real attendance are those who are really saved. I don't count by head. I count by disciples. Kung sabi niya, huwag mong i-preach yan. Ay, mahatsaktan ng kalooban ng tao, lalayo. Ay, ganun ko i-preach. Hindi na ako mag-preach ng ganun.
Amen. Ipipreach ko nga. Bakit? Di naman kita kaano-ano Di naman kita kamag-anak. Love lang kita. Amen. Ano yung masaktan kong kalooban mo, ligtas ka naman. Amen. Ayoko yung sabihin nyo, ay gusto namin yan si Rev kasi ano yan, masaya mag-preach, saka ano yan, hindi kami nasasaktan. No, saktan nga kita. Bakit? Ganun talaga. Masakit sa bato ang mabawasan ng talaba. Nakita mo yung talaba, sa takal na nakadikit sa bato, parehas na sila ng kulay. Pag tinanggal mo yan, maputi-puti pa yung bato na pinagtabala ng talaba. Masakit sa bato yun. Okay lang, kailangan ka tanggalin. Amen po ba? Love kita, tanda mo. Love kita, kaya ko ito sinasabi. Kapag nasa sexual immorality, kasulok ko yan ng parusa mo, hindi yan pogi, hindi yan maganda. Huwag mo yan pagmalaki. Alam mo, badera ako. Hindi pinagmamalaki. Parusa yun. Amen. Kaya, diba, anyway, kaya ka nga nag-church para marinig mo to. Amen. Hindi ka na umattend bukas. At least nasabi ko na. Hahagtingin ka ng word. Okay? Ako po'y naniniwala. Hindi ako naniniwala doon sa narinig nila. Kaya hindi nalalaki ang church kasi naririnig na. Tandaan mo to, 15 years na ako nagbe-preach ng ganito. Non-stop. Hallelujah. Praise God. Ito kasi yung muntik na nagpabagsak o nagwasak ng aking family. Kaya galit ako sa kasalanan na to. Hindi ako galit sa mga immoral. Galit ako sa kasalanan. Ganon si Jesus, di ba? Amen po ba? Okay, kaya naniniwala ako. Baliktad ang nasa isip ko. The more na dadami ang membro ng church na to kasi pinipreach ang lesson na to. Amen? Amen. Lahat ng taga-Wi-Fi with na pinagpala, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Okay. Ano po mapupulot natin dito? Malapit na akong matapos. 1 oras na lang. Ano mapupulot natin dito? When God is talking, don't miss God's voice. Sabihin mo, don't miss God's voice. Pag nagsasalita si Lord, huwag mo nga ma-miss ang kanyang boses. Sabi ng Scripture, di ba? The sheep knows the voice of their shepherd. At ang shepherd, alam niya rin ang iyak ng kanyang mga sheep. Biblical yun. Ano ba? Wise decisions can only be found at the feet of Jesus. Wala kang makukuhanan na magandang desisyon sa buhay mo pag hindi ka marunong tumambay sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Walang successful na husband, walang successful na mother kapag ka hindi ka marunong tumambay sa paanan ng Panginoon. Gawa ka lang ng gawa ng bahay. Tapos magalit ka pa. Meron akong kilala, sabi niya, halos pinigay ko na ang buhay ko sa abroad. Walang utang na loob ng mga batang ito. Pagkatapos ko silang pinaaral, wala silang respeto sa akin. Akala niya, yung effort niya, yung pagmarta niya, yun. Hindi niya alam dapat, meron siyang relasyon na pag-usap, binibaby, ginaganon-ganon yung ano. Alam mo ako, glory to God, no? Tinanong ko si Joshua. Joshua, sabi ko, you want from now, I will not follow you. Hindi na kita papaluin. Sagot niya sa akin, Dad, no. I need your follow. Without your follow, how will I learn? Sabi ko, salamat naman. Tapos, walang pa akong bolahin yan. Nagdadrive ako kahapon, sakay ko siya, tinitignan ko siyang gano'n. Sabi niya, you know, Dad, there are 2 great things that happen in my life. Sabi ko, why? First, I have a dad. No, not that first. First is because I have Jesus. Gumanon siya. Secondly is because I have you. You are the best dad in the world. Imagine, sabi niya, you are saying, pagka daw mali, talagang kinokorek ko. Sabi niya, palagi mo akong sinusuportahan. Sabi ko, parang excited na ako lumaki ang batang ito. Preacher to. Ibay, alam ko kung minsan, masakit sa mga anak ko, pero pinapagalitan ko sila. Mahirap ako magdisiplina. Amen. Why? I want them to bring them to their rail. Para mga tren yan, hindi mawawala sa rail nila. Gusto ko silang makarating sa dapat nila madatnan.
Galit ka sa anak mo? Bigyan mo ng gadget. Tapos huwag mong kausapin. I will tell you one day, susuntukin ka niyan. Hindi ganun magpalaki ng bata. Relasyon. Amen. Sabi ko, you know, son, why I bought you a skateboard? Because during my time, I want that. Nobody can buy for me. And secondly, that's very hard to use, but I saw you. You are moving with your skateboard. That's an accomplishment. But you play basketball. You see, this church grew with basketball also. Learn basketball also. Hindi ko kinokontra ang gusto niya. Pero sinasabi ko rin yung gusto. I do hope makinig sa akin ng anak ko kasi alam ko magiging successful siya. Baka umabot ng 6'4", tapos hindi nagbabasketball. Grabe yan. Amen. Pag nasa paanan ka ng Diyos, meron yung kapayapaan. No? There is always a peace. Even you can make peace with other people. Amen. Oh, Marta, ito yun. Nakita mo ba, pinagalitan ba ni... Ano na sabi ni Marta? Ay, tingnan mo yun si Mary, oh. Pinagalitan ba ni Jesus si Marta? Ay, si Mary? Hindi niya pinagalitan. Kinausap niya pa rin, Marta, Marta. Oh. Gayahin mo na lang siya. Ayan. I-rephrase ko na lang. Okay? Jesus talked to Martha, not to Mary. Kahit meron siya request. Amen? Ano pa, pag nasa paanan ka ni Lord, He will help you worship without worry. Alam mo yung worship na hindi ka nag-worry, yung confident ka umarap kay Lord, Lord, hallelujah, praise God, hallelujah. Kaya pag yung Biyernes, ewan ko, konti na lang nag-tune in eh. Biyernes, pag 10 to 10:30, magpe-play na si DJ Ricky. Magpe-play ako, basta lahat ng gustong dumugtong doon, makinig lang kayo ng worship. Bago umpisahan yung 10:30 ng daily prayer. Amen. Why? That is how I see the good start of every Friday. Amen? For everybody. Lalo-lalo na sa akin. Okay? Pero tingnan mo anong makikita mo. Aralin natin. Look at this. Si Mary kasama si Jesus. Okay? Si Martha kasama din si Jesus. Pero tingnan mo, bakit hindi makuha ni Mary ang essence ng presence ni Jesus? Because what? She's too busy. Doing this and that, doing this and that, doing this and that. Imagine that. Lord, diyan ka muna. Sobrang busy mo. Andun na si Jesus. In-invite mo pa sa bahay mo. Alam mong meron siyang word, iba ang ginagawa mo. Tapos eto. Isipin mo si Jesus ito. Bumubuhay ng patay. Naglalagay ng eyeball pag kailangan. Yung pipi nakakapagsalita, yung pilay nakakalakad, yung patay na buhay. Nasa bahay mo. Tapos, reklamo pang sasabihin mo. Nire-reklamo mo yung kapatiran mo sa church daw. Lord, Lord, look, oh, Lord, oh. Pero makasama mo. Yung reklamo mo, tingnan mo, Lord, sa pagalitan mo siya, tell her, may inutusan pa. Na-realize mo yan? Nasa bahay, hinaus mo, tapos uutusan mo. Amen. Kasi minsan, maraming gusto magka-Jesus para lang makuha yung gusto sa buhay. Dapat makuha mo rin kung anong gusto ni Lord sa'yo. Hello? Amen. Sa paanan ni Lord, ito maganda. Worries in life will go. Because worries will mess up your worship. Hindi mo alam, i-focus ang sarili mo. Hindi ka mag-improve. Amen. Hanggang ngayon, TV ka pa rin na yung ano. Alam mo yung TV namin doon? Hanggang channel 13 lang. Wala nang channel 14. Ubos na. Pero believe naman ako, pag bukas ng TV namin dati, hindi siya. Pag sasara ko na, patay siya. Amen. Pero ngayon, iba na. Mag-improve naman tayo. Amen. Lahat ng walang worries, pumalakpak.
Amen. Dapat malaman mo bakit ka may Jesus. Bakit may Jesus sa tahanan. Bakit tinanggap mo si Jesus. Dapat alam mo. Yeah. Amen. Dapat alam mo bakit may Pasko. Ayan. Simula ngayon, 6 na buwan na. Pasko na naman. Amen. Anong problema mo pag Pasko? Bagong damit, walang boyfriend. Yan. Walang girlfriend. Yun ang problema pag Pasko. Pag Pasko, birthday ni Jesus ang celebration natin. Okay. Hindi yung wala kang boyfriend. Amen. Nag-sports fest tayo, masaya. Bakit? Para makawin ng souls. Hindi naman kay JC Lord, pero itama natin. Sabihin mo, program. Alam mo, ngayon ang sports fest, ito yung target natin, Luke 15:7. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Why? Yan ang focus. Huwag tayong mawawala sa mga ganyan na focus na binibigyan ng Diyos. Amen? So simula ngayon, bago ang lahat, dapat nag-worship ka na. Dapat nag-worship ka na bago ang lahat. Because there will be real shakening. Anong sabi sa Hebrews 12:26-27? At that time his voice shook the earth, but now he has a promise. Once more, I will shake not only the heaven and the earth, but also the heavens. The words once more indicate that removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Look at this. This is buhangin. Kapag hindi pa nasi-shaken, hindi mo pa nakukuha talaga yung talagang ano yan? Ano ba technical term doon? Yung talagang height o dami o hanggang saan na talaga. The elevation can pick you. But when it is shaken, kanina hanggang dito, no? Pag ito sinyaken ko, compacted na yan. Sa construction terminology, dapat kailangan ng 95% compaction bago po yung patungan ng structure. Ayan. Pagka, field density test kung tawagin. Yan, pag kinompak na yan, kanina nandun, ngayon nandito na. Yun talaga. Bakit? Pag sinyaken. Hindi ka talaga lalabas kung sino ka, yung totoo mo, pag hindi ka nasishaken. Kanina, akala, yan ang height, no? Taas yan, no? Pag sinyaken kita, lalabas talaga ang totoo. Amen. Ganun po ang relasyon sa Diyos. Sometimes He let us be shaken. Kung siya, tatama talaga yung ego mo. Ba't ganito to? Ba't kailangan ako ma-rebuke? Pag na-rebuke ka, magpasalamat ka na. Kasi yung lahat, hindi nakakarinig ng rebuke. Alam mo, ganun talaga. Sarap mo mahalin. Kailangan ka pa rebukein. Amen? Amen po ba? So what can we learn from this? So you must shake yourself before the situation shakes you. Hashtag. Shake yourself before the situation shakes you. Pagka na-shake ka na, compacted ka na, hindi ka na kailangan ni-shake. Bakit? Sinyaken mo na eh. Anong ginawa ni Mary? Pinakinggan na niya sa paanan ng Diyos. Anong lahat ng... okay Lord. Okay Lord. Okay Lord. Lord, thank you. Susunod po ako, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, thank you, thank you, thank you. Pas pagdating niya, dumating si Martha, reklamadora. Bakit yan? Hindi mo malang tulungan. Dapat po siyang pinag-vacuum nyo dito eh. Dapat po siyang pinaglaba. Bakit nandiyan lang siya? Nakatambay lang siya. Wala siyang ginagawa. Sapagkat ako dito, pagod na pagod ako. Hindi man lang siya makatulong dito sa gawaing bahay. Yan. Martha, gayahin mo siya. Sapagkat ang kanyang ginagawa ay hindi na yan mawawala. Ibig sabihin, Martha, ganito yan. O yung pagka-busy mo, accomplishment mo, yung MBA mo, yung PhD mo. Okay? Inuuna mo yan. Pag mawala ang buhay mo, lahat yan walang kwenta sa'yo. Iuna mo yung relasyon mo sa akin. Iuna mo yung pakikipag-usap mo sa akin paanan. Then mag-MBA ka. Then magtrabaho ka. Then gawin mo yung dapat mong gawin. Ganun lang po yun.
iuna yung dapat iuna. Okay? Amen? Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Before po ako matapos, kung mapagbibigyan mo ako ng another 5 minutes, meron po ako sasabihin sa inyo. You know, sometimes maiipit ka ng sitwasyon ng buhay. Kung minsan, kung wala kang Word of God, basta sumusunod ka sa Diyos, kahit yung sitwasyon mo maipit, mayroong solusyon ng Diyos para sa iyo. Alam ng mga Israelita yan, na corner sila, dito sa side na to, Egyptian, sa harapan nila, dagat. Nasadwit sila. Both sides, they will die. But because Moses got the word from the Lord, sabi niya, liberate my people. 10 times, inarap niya ang Pharaoh. Liberate. Free my people. Ores, ulan na kayo ng palaka. Dudumugin kayo ng mga langaw. Badang, yung pinakauli, mamamatay ang lahat ng firstborn. Amen? When God is talking, you listen. Kapag may sitwasyon ka, iniipit ka ng sitwasyon ng iyong buhay, hindi mo maintindihan, pero alam mong sumusunod ka sa boses ng Diyos, I guarantee you, there is a way out on your what you see as a problem. Ang importante, nakinig ka sa paanan ng Diyos. Ang importante, inuna mo yung dapat mauna. Tapos parang ang mga bagay hindi pumapabor sa'yo. Bakit ginagawa ko, Lord, pinaglilingkuran ko, ba't ito pa nangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala. Konti lang nakakaalam na ang dagat bubukas. siguro, totoo ba to? Sabi siguro ni Moses, totoo ba to? Kasi wala pa nangyaring ganun eh. Totoo ba to? When the enemy says, you lose, no. That means you win, you win. Why? Because the Lord is talking and you are listening. Sometimes, you know, yung last drop ni Jesus nung kanyang death, yung last drop, tinarak siya dito, tubig na halos ang lumabas sa kanya. Ibig sabihin, na-drain siya. Pag drain na tayo sa ating pride, tanggal na lahat, and success will come. Victory will come. Pag ikaw hindi na, ikaw yun nasusunod. Pag nasusunod ng Diyos. Yung sponge, pigayin mong gano'n, may papatak. Pigayin mo ulit, may papatak pa rin. Hagat hindi ka talaga tuyong-tuyo. Amen. Hindi ka pwedeng magamit. Si Lord gano'n. Kailangan ma-drain ang kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kung hindi siya namatay, hindi tayo mabubuhay muli. Something different comes our way. Yung ayaw mo, nangyayari sa iyo. Pag na-challenge yung galing mo, Marta, bakit? Lord, di ba pwedeng magsayang muna ako bago ko umakinig sa iyo? Ay, hindi mo alam hanggang kailan ako dito. Anong oras ako? Dumaan nga lang ako. In-invite mo nga lang ako sa tahanan mo eh. Sabi ni Pedro, sa galing kong ito, tuturuan mo ako paano mangisda. Alam mo, hindi ba nga ako nakahuli? Amen. Gusto pang ituloy yung desperation. Buti may preno si Peter. O, sige na nga. Alam mo, kung minsan yun ang nakakapagbigay ng victory sa ating buhay. Sige na nga, kahit na wala nang ginawa ang pastor na to, kundi pa niya ako patamaan. Alam ko, mag-basketball lang ako dito sa Wi-Fi win eh. Binin ako dito, alam ko, kasama lang ako sa team eh. Ngayon, tinisermonan pa ako. Congratulations. Kung hindi ka na-win dito, baka hindi mo ito narinig. When something unusual happens to you, God sometimes allow those for His own, their own purpose that bakit nandun yung mga yan. Nakita mo si Saul, kailangan pa mahulog sa kabayo. Kasi siyempre, kabayo nang iisipin ko kaysa sa camel. Hindi kasi sinabi ako nang sinasakyan niya. Pagkahulog niya, nabulag siya. Shhh. Amen. Pagkatapos niya mabulag, then isa na siyang bagong nilalang.
Sometimes you think calamity are coming. No, God put them on purpose so that He can talk to you. Ganun ang rebuke niya sa kay Martha. Masakit man, pero maayos. Amen? You know, this season, God shakes everything. Ang dami mga churches ngayon, they are relaxed. Kahit hindi sila lumaki, okay lang, basta kami nag-worship. Si Lord ang magpapalago ng church. Yan, mga term dyan, ha? Si Lord, bakit? Si Lord ang nagpapalaki ng church. Parang tama, no? Parang Martha. Parang ito muna ang gawin natin. Ito lang dapat natin gawin. Alam mo ang ginawa ni Lord? Sabi niya, matigas na mga ulo. Ang daming kailangan maligtas. Ang daming Kristiyano, relax. I know some Christians who are billionaires, millionaires. What they are doing? If your money is not for the purpose of winning souls, what it is for? Ang dami sa church na to. Ilang kayong pinagpala ng Diyos? Ilang yun? Balikan mo nga dati kung ano ka. Dati rin kamukha kitang bed spacer. I'm a bed spacer before. I know the life of a bed spacer. Katabi ko surot. Galing ako dun. I know kung paano nakaprogram yung mga pangalan. 7 o'clock, Dennis. 7:15, Ricky. 15 minutes gawin mo lahat sa toilet. Nakaprogram kami. Amen. I've been there. Pero the more na pinagpapala ako ng Diyos, mas tinitignan ko bakit ako pinagpala. Ikaw hindi. Tignan mo sarili mo. Kung pinagpala ka, kung anong balak mo sa buhay mo. Kung kailan ka pinagpala, doon ka hindi nagdi-disciple. You are wrong. You are making a big mistake. Kapag ka pinagpapala ka, umaagos ang pera sa'yo, favor, influence, those should be focused on winning souls and making disciples. Nothing more. Amen. You are a great recipient of God's blessing, but you must be wise to have all these things, beauty of all these things with continuity for God to use you. Be careful. Be a good steward of God's blessing. Pag ang kwarta mo, kayamanan mo, influence mo, position mo, has nothing to do with discipleship, you are missing the point. You are wrong. I tell you this. Nasa paanan ka ng Diyos, mapapakinggan mo to. Yan ang sasabihin niya sa'yo. Anak, mamamatay ako para sa'yo. Pero sa ikatlong araw, anak, mabubuhay ako. Tandaan mo, mamamatay ako para mabuhay ka. Pag hindi mo napakinggan yun, you are missing the point. Amen? Kaya pag kinakagat ka na ng mga ahas, tanda mo, ipagpag mo lang. Manong ka. 1, 2, 3, sabay-sabay. Ay, yung iba sabi nila, 1, 2, 3. Natuka ka ng ahas, si Paul, natuka siya ng ahas. Hindi, mamatay niya ata ako. Hindi, sabi ni Paul, ahas lang pala eh. Pinagpag niya lang. Shake it up, just shake it up. Just shake it up. Sabi mo, shake it up. Amen. Para matagtag yung magka-Marta-Marta. Listen to this. I'm closing. I'd rather persecuted on my faith, not on my foolishness. Sa Tagalog, ito, slide. Ma-persecute ka na rin lang sa faith, huwag lang sa foolishness mo. Mape-persecute ka na rin lang sa faith mo na. Hindi mape-persecute ka dahil sa foolishness. I pray you got the message. Amen po ba? Dapat nag-worship ka na bago ang lahat. Yun po yung message ni Mary at ni Martha nung nasa presensya sila ng ating Panginoong Jesus. If you are facing different kind of battle in life, especially when you see yourself you are not fruitful, please be careful. Sayang ang buhay. May pwede kang gawin para sa Panginoon. Husbands, talk to your wives. Respective wife. Wife, kausapin mo ang asawa mo, mga anak mo. Without talking, there is no intimacy.
Sinabi yan ni Lord kay Martha kasi yun, alam niya yun ang mahalaga. You cannot build relationship without talking. Alam mo ang gagawin mo? Kung husband ka, makinig ka. Magtatago ka na magtatago ng maraming bagay at madadagdagan yung mga tinatago mo sa asawa mo pag hindi mo yan inumpisa yung pagtapat sa misis mo. Dahil ang misis mo, katulong mo yan para ikaw ay bumuti. And vice versa. Amen? So ano bang conclusion? Please be programmable. Dapat pwede tayong i-program sa kalooban ng Diyos kung ano mga gusto niya sa ating buhay. God will not do His divine visitation sa tahanan mo, sa family mo, sa buhay mo kung wala kang magandang purpose sa iyo. Today, ito ang message ni God. Yung pagsisilbi sa Kanya, mahalaga din yun. Pero merong mas mahalaga ang relasyon mo sa Diyos. Yung intimacy mo. Yung ando ka sa Kanyang pahanan. Okay? Before I close, let the music play. Walang gagalaw. For 2 minutes, close your eyes. 2 minutes. Close your eyes. Do nothing. Just listen to God. Just listen. Jesus, speak. We are listening, Lord. Raise your hands. Raise your hands. Sabi mo, Lord, please constantly speak to me. Especially in the times of the storm. I want to hear your voice. When everything is around me is messy and noisy, I still want to hear that still small voice. I will listen. Do not skip, O God, to talk to me. I always want to hear your word. Direct me into a relationship that I will go deeper in knowing you and experiencing you. I thank you for the message today. I set my heart from today. My heart is programmable
for your glory. This is my prayer and thanksgiving in the name of the Lord Jesus. Raise your two hands. I will close. Father, I thank you. Continually bless these hands, O God, in every household where this word is being preached. Lord, let the power of your grace and mercy, prosperity, blessings, healing, restoration, empowerment will remain on every houses, oh God, every household, in every flats, in every apartments, everywhere, oh God, where this word is being preached. Let your blessing remain on each and every houses, every family, every couple, every children. In the name of Jesus, receive the blessings of the Lord today. God bless you. I love you all with the love of the Lord. Amen.